Morning. Tayo po ay tumayo, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa umaga na pinagkalawag po sa aming Panginoon. Bless niyo po sana ako, Panginoon, ng umaga. Mabahagi ko po yung dapat po yung bahagi sa aming Panginoon. Kaya sa aminado po ako na kailangan ko rin siya masalita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa oras na ito. Kung pumupuli sa Panginoon, Panginoon, susunod. Okay. So po natin yung Bible natin sa Jonah. Uy, alam na natin yung Jonah. Pero, meron tayo nakakalimutan. Dito si Jonah. Ito na ba yung tayo nito? Diyan na po ba? Tingnan mo natin dito. Jonah. Okay, lalo po. Sign po natin, alternate po tayo. 17 verses lang po yan. Mauna po ako. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before you. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it off them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him, and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. And they said everyone to his fellow, Come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thine occupation, and whence comest thou? What is thy country, and of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea wrought and was tempestuous. And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea, so shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord, and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as is pleased thee. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Okay, so, alam niyo po ba yung salitang deadma? Familiar po, di ba? Pag sinabi mong deadma, yung parang wala kang narinig. Parang wala kang nakita. Parang wala lang. Okay? Yung po yung ibig sabihin ng deadma. Iba pang term, patay mali siya po. Okay? Alam niyo, parang mga bata po ngayon, di ba? Pag inutusan po natin. Pag inutusan mo, wala lang. Wait lang po, na hanggang sa makatulugan na lang. Kinabukasan, nandun pa rin yung gawain. Tama? Ngayon po, kilalanin natin si Jonah. Si Jonah po is, nabanggit din po sa 2 Kings kung ni-research ko po sa Bible. Sabi po dito, hindi po ako nagkakamali, yan.
Sabi po dito, He restored the coast of Israel from the entering of Hamath. Tama po ba? Unto the sea of the plain, according to the word of the Lord God of Israel, which He spake by the hand of His servant Jonah, the son of Amittai the prophet, which was of God Helper. Diyan na po siya sinabi sa pero sa Jonah na po siya the rest. Sabi po dito, pinapatunayan na po ng verse na ito si Jonah is propeta ng Panginoon. Okay? Ngayon, meron siyang problema. Problema po niya dito sa Jonah. Basahin po natin sa una, Jonah 1. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Yan. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Ayan, parang dead mo nga mismo. Inutusan ka ng Panginoon, sinabi siya pumunta ka ng Nineveh, pumunta ka Tarshish. Bakit? Meron ka bang kasalanan? Diba po, pag ganyan po tayo minsan kung may kasalanan tayo, talagang tatanggi po tayo sa Panginoon eh. Katulad na lang nung pagdating sa church. Kunwari, may sakit. Wala pong sakit-sakit dito. Depende mo sa sakit. Okay? Pero kung tutusin po dito parang hindi na siya Kristiyano nun eh. Kasi sabi po dito, from the presence of the Lord. Bakit mo tatakbuhan mismo ang Panginoon, sinabi sa'yo? Tapos, tumupunta po tayo sa Psalms 139, 7-8. Nakita ko na. Yan, sabi po dito, Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Tatakbuhan mo ang Panginoon, ang Panginoon, kahit nasaan siya. Hindi mo nga po matatanggi kahit kasalanan nyo eh. Tama po? Kaya ano pong magandang gawin natin? Once na pagalitan tayo or sabihan tayo ng Panginoon, sumunod na lang tayo kaagad. Hindi yung pinapatigas pa natin yung puso natin, hinahayaan pa natin na may mangyari pa sa ating masama. Mamaya, mangyari po kay John yun. Parang natapos po agad yung patient ko, pero sabi lang po dito sa verse na to, wag na wag po natin tatakbuhan ng Panginoon. Kasi kahit kailan, kahit saan ka man magtago, kahit sa bunker man yan, hindi ka makakapagtago sa Panginoon. Okay? Espiritu po ang Panginoon, hindi ano. Tsaka meron lang po kayo dadagdag dito. Kasi once na sinabi po ng Panginoon, dapat natin gawin. Katulad po sa school namin, bad trip ko sa subject namin eh. Sogi. LGBTQ. Okay sana eh. Kaso binanggit nilang religion po. Sabi nila, basta kahit anong religion yan, huwag kang magkaroon ka ng stereotyping. Nakaka-bad trip. Hindi ko nga ginawa ng quiz. Bahala sila sa buhay nila. Sa totoo lang po, mababadit kayo pag kayo nandun sa klaseng yun. Gusto mong makapagtapos ng pag-aaral eh. Hindi mo naman kailangan ng subject na UTS, mga kaya na SOGI. Ba't yung mga nakaraan naman? Gumraduate naman sila walang wala namang LGBT, wala namang SOGI. Oh. Tapos ngayon pinapatupad nila yan. Kaya ang hirap ng Pilipinas eh. Tapos ngayon, hawak pa ng gobyerno yung school namin. Tapos wala pong pagpasahod sa professor. Wow! Ano ba talaga? At sa ulo eh. Yan po yung mga napapala na hindi sumusunod kagad. Okay? Kung pumunta mo tayo sa verse 4, left. Ay kung sinasabi po dito sa Tarshish siya pumunta, no? Instead sa Nineveh. So, opposite side po yun sila eh. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Sabihin po dito, nagbigay ang Panginoon ng napakalakas na bagyo, parang nangyari kay Paul. Sabi po dito, sa sobrang lakas daw po is yung bangka nila, yung sinasakyan nilang ship, parang masisira na.
Then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it off them. But Jonah was bound down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Makakatulog ka pa ba no? Tinakasan mo, Panginoon? Ako na makakonsensya na ako eh. Sabi pa dito na, malakas yung bagyo. Di ba nga po yung ibang mga seaman na napapanood, hindi sila makatulog. Kasi sa barko po, pag malakas yung bagyo, gumagalaw lahat ng bagay doon. Ba't si Jonah, sarap ng tulog? Parang wala lang sa kanya yung ginawa niya sa Panginoon. From the presence of the Lord, tinakbuhan niya ang Panginoon na inutos sa kanya sa Nineveh. At samantalang kailangan siya ng lugar na yun. Sinabi sa kanya ng Panginoon. Sabi ba yun sa Psalms 135:7, pupuntahan po natin. And he causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings for the rain. He bringeth the wind out of his treasure. Ibig sabihin na po yan, kayang gawin ng Panginoon. Gusto niyang gawin sa'yo. Prayer po ito ni David eh. David po ba? Kasi ito ba prayer? Kami na po dyan, he causeth the vapors to ascend from the water. Ini-evaporate niya. Kasi siya naman gumawa nun eh. Tapos natakbo mo, Panginoon, na may gawa na lahat. Kahit ikaw, ginawa niya. Inuutusan ka, ayaw mo sundin. Wait lang po. Yung wait mo, kinabukasan na. Anong klaseng wait yun? 24 hours? Nakakainis po yung ganun eh. Sabihin mo, gawin mo to. Oh. Huwag kang susuway. Magsaing ka agad. Magluto. Bumili ng ulam. Wait lang po. Ayun, hanggang sa yung nag-utos na yung gumawa. Nangyayari po sa atin yan, di ba mo? Sad to say, pero nakakalungkot mag-isipin. Parang relate po yun ah. So, 6 po tayo. So, the shipmasters came to him. Ay, pinatagdag po dito. Sabi po dito, that, and cried every man unto his God. Ganyan po yung ibang tao ngayon. Kaya kailangan po nila tayo makilala yung tunay ng Panginoon. Kasi kung titignan niyo po itong verse na to, sinabi po dyan, kung kailan sila mayroong problema, tsaka na sila tumatawag sa Panginoon. Tsaka hindi pa sila sigurado kung sino Diyos ang tinatawag nila. Diba? Tapos gagawin mo, tatakbo mo Panginoon, siya nga lang yung pinagkukuhanan mo ng lakas. Niligtas ka rin niya eh. Sir Piano eh. So dapat gawin din natin yung sa ibang tao. Dapat gawin din natin sa ibang tao. Dapat gawin din natin sa ibang tao. Ibang kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Hindi yung sasalilinin lang natin yun. Gusto na lang, hindi ka talaga nag-aaral, hindi ka talaga magsusulmining. May hirapan ka. Kasi sa atin naman po eh, pero mas maganda maging tapat tayo sa Panginoon. Kasi naman yung hindi. Katulad yan, tinan mo, maging teacher ka, papayag ka, magtuturo mo, sogi. Sinagutan ko yung quiz, pero hindi yung mismo sinasabi nila. Sinabi ko yung totoo doon. Amen. Kahit 0 yung natanggap ko doon. Promise ko, 0 out of 15. Kasi tinama ko yung mali nila. Nasa sa kanila na po yun. Wala na pong gagawin doon. Kasi ngayon, tanggap-tanggap na iba. Mga sodomites eh. Sarap pasabugan ng granado eh. Pero hindi po natin kaya gawin eh. Nakakainis. At yung teacher namin. Ayun, parang tayo lang po sa ano. Sino po ba? 7. Yun. So the shipmaster, 6 pala. So the shipmaster came to him and said unto him, what meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us that we perish not. Ginising pa si Jonah para manalangin. Sabi sa kanya, bakit ka sleeper? Ba't ka natutulog yan? Ang lakas ng bagyo. Diba? Ganun mo talaga makikita si Jonah. Ano nangyari sa kanya eh?
And they said everyone to his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Kung matatandaan niyo po sa Old Testament, yung cast lots sa mga lamb, pwede ganito ginawa ng Panginoon. Siya yung namili, binigay niya kay Jonah yung lot. Ngayon, nung napunta kay Jonah yung lot, and they said unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us, what is thine occupation, and whence comest thou? What is thy country, and of what people art thou? Tinanong si Jonah, kinilala siya. Kasi pag nagpakilala ka, alam na agad, ganito itong tao na to. Diba, parang sa meaning, pag tinatanong natin, anong religion mo? Saan ka nakatira? Anong trabaho mo? May pamilya ka na ba? May anak ka na? Para alam po natin kung paano i-deal yung tao. Pero dito po sa verse na to, tinatanong si Jonah. At sabi niya, And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Natawag mo pang fear the Lord? Natakot ka ba sa Panginoon? Samantalang tinakbuhan mo siya. Dinedma. Alam niyo po yung pinakamasakit yun, dedma eh. Parang yung mga nag-backslide po natin kapatid. Sinachat mo, sin ka lang. Tawagan mo, sin ka lang. Yun po yung pinakamasakit sa lahat. Eto, dinedma, Diyos. Di ba? Tingnan natin mamaya sa kanya mamaya. Then we were the men exceedingly afraid and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had known them. Natakot ng Panginoon kasi pinakilala ni Jonah yung tunay na Diyos eh. Sabi ni Jonah dito sa 8, sa 9 pala, natatakot ako sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa at dagat. Ito ko sipat ko. Ito po. Pinakalala ng Panginoon yung tunay na Diyos. Kasi nga kanina, di nila kilala yung tunay na Diyos eh. Tawag lang sila ng tawag eh. Ngayon, natakot sila. Diba? Parang yung mga sinusalmin din po natin yan. Kaya medyo related din po sa social media yan. Then we were the men exceedingly afraid. Tapos na tayo dyan. Bakit mo yun ginawa? Kahit yung mga hindi mismo kilala yung Panginoon eh. Pinakilala niya lang yung tunay na Diyos eh. Sabi, bakit mo ginawa yun? Salamat. Bakit ka tumakbo sa presensya ng Panginoon? Inuutusan ka eh. Kaya kailangan po natin gawin yun. Once nautusan po tayo, ay title po pala natin, Obey God immediately. Agad kaya natin. Gawin natin agad. Hindi yung nagpapaligoy-ligoy pa tayo. Diba? Saan po magsisimula yung pag-aaral ng salita niya? Hindi po madali. Kahit simpleng words lang yan, hindi po madali. Kailangan niyo pong ulit-ulitin yan. Kasi paulit-ulit po yung Bible eh. Sa isang chapter may mauulit at mauulit po dyan. Hindi po pwedeng isang basa lang, kuha niyo na lahat. Amen po ba? Amen. Okay. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may become unto us? For the sea wrought and was tempestuous. Ano daw kailangan nilang gawin kay Jonah para yung bagyo is tumila na? Sabi ni Jonah, And he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea. So shall the sea be common to you, for I know that for my sake this great tempest is upon you. Ayan, sabi ni Jonah, nang dahil sa akin, nadadamay kayo. Pwede rin pong mangyari dito sa church yan. Isang pagkakamali natin, mga inosente mo nadamay. Isang pagkakamali po natin, isang kaluluwa hindi maliligtas. Paano po isang pagkakamali? Sabihin mo lang sa doktrina mo, magpabaptize ka, maliligtas ka. Maliligtas po ba yun? Hindi. Pero yung baptism of the Spirit po. Diba? Isang pagkakamali lang po yan, wala na. Palpak. Kaya hindi po dapat tayo yung papetiks-petiks lang nga kung tawagin nila. Dapat po tayo, die hard po tayo. Salita ng Panginoon. Sa 13 po, Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. Sinubukan pa ng mga mariners na
tawag doon? Road. Sinagbuhan pa ng matindi para makapunta sila sa lupa. Pero hindi nila kaya kasi nga napakalakas ng bagyo. Pag once ang Panginoon nagbigay sa'yo ng katulad ng nangyari ng job na challenge or something na kailangan mong pag-aralan sa sarili mo, ibig sabihin, iba naman po yung kay Job. Okay? Hinayaan na siya ng Panginoon. Pero, ang ibig sabihin ko lang po doon, once ng Panginoon nagbigay siya ng parusa, wala kang magagawa hanggat hindi niya inaalis yun sa'yo. Wala kang magagawa. Bigyan ka niya ng problemang malaki. Ayan. Mas nakakalungkot kung wala ka ng pamilya, wala yung pamilya mo sa church. Mahirap pong mag-invite ng pamilya sa church. E paano kung lalo pang nawala? Sa ibang church pa nagpatuloy. Ang dami pong church ngayon, puro nanginginig sa loob ng churches nila. Yun lang, tapos puro love of God. Nakapunta po ako dun, nagulat ako sa nangyari. Hindi ko pa expected. Akala ko yun lang. Akala ko yung sa music lang sila may problema. Yung pala, pagdating ng dulo, nanginginig na sa dulo. Bago umuwi. Ewan ko lang, kung nakita niyo po talaga in person, iba. Ibang pakiramdam. As ayaw niyo pang makinig sa Panginoon. Baka pag andun na kayo, ay, ako rin, i-bless ko rin ng Holy Spirit. Yun yung sinasabi nila. Nag-bless daw sila ng Holy Spirit, kaya pag binanginig ng gusto, ay grabe, bless na Holy Spirit. Oo po yun. Ganun pa sila. Tapos dati pa daw silang baptist yung nagtuturo. Ba't andun ka? Yung baptist ka. Yung baptist na binagalingan mo, tabingi. Baptist. Ayan. So for the number, wherefore they cried unto the Lord, said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. Okay, sinabi nila, nanalangin sila sa Panginoon na wala man saan ang mangyari kay Jonah kasi nga itatapon nila sa dagat eh. Diba? So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Simula nung tinapon nila si Jonah sa dagat, nawala na ng bagyo. Ibig sabihin ng seas, nawala na. Sabi 17, Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Si Jonah po is parang yung foreshadowing ko ng pagpunta ng Panginoon sa impyerno 3 days and 3 nights Siguro kung hindi pinalaki ng mga mariners yun, baka si Jonah lumalangoy papunta ng lupa. Diba? Hindi natin alam. 22 minutes, mukha ko. Okay, so, ang point ko lang po dito is, hahantayin nyo pa po bang maparusahan kayo bago kayo sumunod? Hahantayin nyo pa bang may madamay ng inosente dahil sa kasalanan nyo? Hantayin nyo pa bang magalit yung magulang nyo o isang Panginoon sa inyo bago kayo sumunod? Kung kailan uli na lahat? Hindi pa naman uli ang lahat, pero kailangan mo pa bang masaktan? Kailangan na lang ba paulit-ulit? Kung sinabi sa atin, gawin na po natin agad. Hanggat kaya natin. Kasi tao lang po tayo. Hindi po natin kaya gawin lahat. Kinauna po dito kung meron po sa notes ko natitira na mabahagi sa inyo. Yun. So, pag inutusan po ba tayo ng Panginoon, pwede tayo tumanggi? Example na po si Jonah, yes, pwede ka tumanggi, pero may consequence. Gusto mo bang kahantungan yung consequence mo na mapagalitan ka ng gusto bago ka matuto? Diba? Hindi na po natin kailangan mapagalitan or magkamali bago tayo matuto. Sa ika nga nila, put yourself in their shoes. Kung sino mo yung tao na nagkamali na yun, ilagay mo lang yung sarili mo sa kanila kung anong mangyayari sa kanila. Diba? Hindi ka pala po nasama-sama. At least, ikaw pa nasa tama. Sinunod mo pa ang Panginoon. Napabuti ka pa. Tapos meron po kayo gusto idagdag ng verse dito sa Jeremiah 29:11. Sabi po doon ng Panginoon, no?
For thus saith the Lord, isip na mo tayo sa 11. For I know that the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sabi po ng Panginoon doon, siya yung nagbibigay sa'yo ng thoughts and peace, hindi ng kasamaan. Pag sumunod tayo sa Kanya, expected mo na yung end mo. Sabihin yung future mo dyan. Mapapabuti ka pag sa Panginoon ka sumunod. Hindi yung sa ibang tao ka susunod or kung sino mang prophets, kung sino mang baluktot na magsalita yan dyan. Yun ang pakinggan po ako, puro pera yun nasa isip nila. Yun nga po yun, yung minanginginig bandang huli. Ang bihira, trabaho na nilagay. Puro preaching niya, trabaho. Paano ka kumita? Nakilala mo ba ang Panginoon? Hindi. Pera. If thou shalt commit to unrighteous mammon, who will commit to thy trust the true riches? Amen. Yun ang po yung huwag natin gagawin. Kalimutan ng Panginoon. Aminado po ako, nakakalimutan ko rin. Pero humingi po tayo magandang tawad. Hindi po natin kaya ang sarili natin yung buhay dito sa mundo. Kasi hawak pa rin ba tayo ng Panginoon kahit pa paano. May free will ka? Sige. Huwag ka sumunod? Sige. Palo ka, bandang uli. Katulad po yung bata. Kaya hindi kaya po ganyan yan, hindi yan napapalo. Kapalit ko rin po, hindi napapalo eh. Kaya ako lang pumapalo pag wala yung magulang ko. Wala pa akong karapalan pag gano'n yung magulang ko eh. So yun, guardian mo. Isang pagkakamali lang po natin. Ako po bilang isang kabataan, iniisip ko, isang pagkakamali ko lang, tinitingnan ko lang po si Richie. Ayan. Tinitingnan ko lang po sino mga bata. Yan. Once na nagkamali ako ng decision sa buhay, alam naman po natin yung temptation ng isang youth eh. Love life. Tinitingnan ko lang sila Richie. Sabi ko na po. Yung mismo ilang po namin, ako nag-aalaga, hindi ko kaya eh. Pero inaalagaan ko po yun. Pero mahirap po eh. Ano pag walang pera? Sila tita? Nako. Tapos hindi ka pa susunod? Ano mangyayari sa'yo nun? Pupulutin ka sa kampungan. Diba? Napakahirap po ng buhay pag sumusunod sa Panginoon. Tingnan niyo po yung mga nag-backslide nating kapatid. Hindi na makalapit dito, hindi na nga tayo makontak eh. Mas gusto niyo pa sumunod sa kanila? Kaya ang gusto ko lang po talaga iparating dito sa page ko na po ito is sumunod po tayo sa Panginoon na maaari. Hindi po yung may duda ka ba? Magtanong ka. Kung sino bang may mali? Mali ka ba ng pagkakaintindi sa mga sinasabi ni Pastor or may mali lang talaga? Sabihin mo. Hindi yung nililihim mo yung problema mo mag-isa lang. Hindi mo kaya na mag-isa yan. Kaya sagutin mo yung problema mo na mag-isa ka. Tingnan natin. Makakayanan niyo po ba? Hindi. Kaya hanggat maaari po talaga, sumunod na tayo hanggat maaari. Hindi yung dinidedma mo Panginoon. Pero pa akong 3 minutes. Yan, so. Ang gusto ko lang po sabihin dito is, na-deadman na po ba kayo? Masarap po ba sa paramdam? Hindi po masarap sa paramdam. Parang yung nangyari kay Pastor, yung na-scam ka na ba? Diba? Hindi siya, sabi lang ng Pastor, wala daw inuman, wala daw bakla. Pero meron. Kasi parang ka na-deadman nun. Pinapunta ka lang. Pero dinedma yung gusto mong gawin sa kanila. Imagine, bibigyan mo sila ng papakilala mo sa kanila ang Panginoon, sabay dededmahin ka lang. Sila yung mali. Hindi po natin problema yun. Ayan, so tapusin ko na po dito. Tayo yung nalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga na pinagkalang sa aming Panginoon. So, may bless mo po ang bawat isa, pagpalain, at napuri po ay araw, Panginoon, na gagawin namin. Hinihingi po namin yung gabay, buong pagdamot, Panginoon, kalakasan, ay papahiram po sa amin yung Panginoon. Sa mga blessings po, sa application po namin, Panginoon, maraming salamat po sa pagsaktay nito. At kayo po muling mapuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.